He who finds a faithful friend finds a treasure. And welcome back sa ating channel mga katiyats para sa paglikod na naman itong inyong mga treasure marker at napakaganda nito. Ito ay square holes, man-made at meron pang ibang mga treasure sign sa lugar na ito. Bago tayo magpatuloy, of course, shout out muna tayo. Okay, shout out muna tayo kina Venture of Japanese Treasures, kay Christian Lozada, Archie Batak, Oliver Albarasin, Raul Trangia, shout out kay Cirilo Jaum, Ben Siliuti, Romualdo Acevedo, shout out kay Intensity, kay Team to Reveal, Rogelio Cortez, User YF5, kay Shimi Murillo, Jacinto Finia, Daniel Flores, JC Forte, kay User ZR9, kay Juntox 0196, Elvis Gumadlas, and lastly shout out kina Plantabs, Vince Macabio, Glenn Mario at kay Madan Canonigo at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Magandang buhay mga kadiyats, welcome back. Ito yung padalang video sa atin at merong mga visible na marka, mga engraved na square instead of circular hole ay square ang ginagawa, so mas legit ito. Ayan, makikita natin may kalaliman siya na pagka butas nasa 5 inches yata at square na square, ibig sabihin ay man-made. Okay, kaya tatlong square yata na holes yung nandyan, isa yung malaki na may puno at dalawa itong magkatabi, so masasabi natin na mayroong dalawang small deposit or dalawang individual soldiers treasure box or isang medyo malaki-laki yung nasa puno, dalawa itong maliit na narito. So ito ay separated treasures. Mamaya ay atin itry pag-analyze kung saan pwede mahanap yan. Pero ang isang sigurado ay malapit lang talaga dyan. Treasure on the spot ang mga yan. Kaya kunting tiyaga lang sa pag-test dig mga katiyats. Kasi kung meron lang tayong kagamitan or ekwipo katulad ng bulldozer or backhoe, ay hindi na tayo mag-test dig pa. Yung palibot ng lugar na yan sa diametro circumference na 7 meters galing dyan sa bato, at kung yun ang ating hukayin gamit ang mga backhoe at bulldozer, ay siguradong meron tayong matamaan dyan. Ang problema kasi sa test dig ay merong mga portion ng lupa na atin na kaligtaan, hindi na isama sa pag-test dig, kaya baka doon lang 2 metros, isang dipa ang hindi natin nagalaw na lupa, pero nandun pala nakatago. Kaya yun ang mahirap sa pagtitest dig. Okay, ngayon mga katiyats, atin na umpisahan ang pag-analyze nito. Okay mga katiyats, atin ang umpisahan ito sa pag-analyze. Unahin natin tong square hole na malaki sa mayroong puno sa kanyang tabi. Okay, ang square hole, lalo na kapag pantay, square na square, ay treasure under or treasure inside or treasure on the spot. Ibig sabihin dito lang yan talaga. Kung hindi man sa baba ng bato, sa ilalim, sa gilid niya, on the spot. Ngayon, ang pagkakaiba ng mga square, kung yan ay nakatagilid, nakaganyan, halimbawa yan ang bato, kung nakatagilid ang pagka-engrave,
Yan ay treasure in front. Sa kanyang harapan, pinakamalayo na distansya ay 5. Umpisa yan sa 1 meter. So 1 meter to 5. Kasi yan ay treasure under. Pwedeng dito lang yan talaga yan. Sa kanyang harapan o ilalim ng bato. Okay, yan yung nakatagilid na square hole. Ngayon ito'y nakaharap pa itaas. Ang ibig sabihin yan, alam nyo na yan mga katiyats, kapag nakaharap sa itaas ang butas, ibig sabihin wala siyang tinitingnan kundi papunta sa baba. So ang ganitong marka, yan talaga ay treasure under. Sa ilalim ng bato na yan. So ang paghukay nito ay dito kayo maghukay sa front muna, baka nasa front, bago kayo mag drifting papunta sa ilalim ng bato na yan. Okay, ang lalim ay siguraduhin nyo muna na makahukay kayo ng 3 meters bago kayo mag-drift pababa. Kasi kung halimbawa ito, dito kayo nag-drift and then mababaw lang drifting nyo, mababaw lang itong hukay nyo, and then pag drift nyo dito sa kanyang ilalim, ito yung bato na yun, ito yung ibabaw ng lupa, pag drift nyo ay wala kayong nakita dyan kasi nandito pa sa baba. Kaya mas mabuti na mas malalim ang ating test dig kaysa expected natin na 2 meters. Kaya sa dito hukay tayo ng 3 meters. And then kahit naabot tayo sa 4 bago tayo mag-drift, pag drift natin dyan, kung nasa baba man tayo ng box, ay may tendency na babagsak ang box. Kaya ganoon pa rin makukuha natin yan kahit susobra tayo ng lalim. Pero kung masyadong mababaw tayo kagaya dito, ay hindi talaga natin ito makita. So kapag ganyan na vertical and then drift, mag-L tayo ay lalim-laliman nyo 3 to 4 meters. Ito'y napakaganda. Ang kitang-kita nyo naman kanina na mayroong tool marks at ang nature ay hindi yan makapagkurba ng square kasi ang mga daloy ng tubig, ang mga ulan, ang patak ay tanging bilog lang ang magagawa niyan. Kaya kapag square ang nakita nyo, it symbolizes box, hindi lang box kundi treasure on the spot. Okay, kaya ito yung sinasabi ko na medyo malaki-laki ito kasi malaking box ito kasi medyo malaking butas siya. Ngayon tingnan natin yung dalawa. Mamaya na yan. Ito. Medyo may kaliitan siya na pagka-square pero ganun pa rin. Malalim siya ito, iskinado. Mga ganyan. Malalim siya, nasa 3 meters. Ganun din ito. Kaya ito mga katiyats, 2 small box separated ang kahulugan nito. So alayin natin yung dalawa. Yan. Ngayon kunin natin tong distansya niya. Sabihin natin yan ay 5 inches. Inches muna. So 5 inches is 5 meters sa ating conversion. So kung 5 yan, punta tayo sa bawat dulo nito ng 5. So punta dito 5 and then test dig tayo dyan. Ganun din dito sa kabila, 5 meters and then test dig din ng 2 to 3 meters deep. Okay, so kung wala, adjust tayo pabalik palapit sa kanya sa 3 meters. Yan, baka kasi dyan lang talaga yan sa 3. Okay, ngayon
kapag wala ay balik tayo sa bato na ito at tanggalin natin itong bato na ito at hukayin natin ang baba niya. Baka sa baba niya nandyan ang dalawang maliit na box at hindi siya hiwalay. Okay, ganyan lang yan mga katiyats. So yan ang pangalawa natin, ang treasure under. Hukayin ang kanyang baba. Okay, dito tayo. Napakaganda ito. Sa hindi trained eyes ay parang wala lang ito, pero kapag matalas ang iyong paningin, ito kaagad square yan. Ito ay dalawang arrowhead. Tinuturo niya ay ito na portion. So ito yan na portion itong lupa na ito. Ngayon meron siyang arrowway marker at tinuturo nito ay ito rin na portion. Ngayon, napansin niyo ba mga katiyats, kung tanggalin natin ito, kasi yan ay sadyang nilagay dyan, makikita natin ay naka-triangle na bato. So kapag triangulation of rocks, yan. At kapag medyo masikip lang ang espasyo dito sa gitna, ito yan yung gitna niya. Kapag masikip lang yan, ibig sabihin maliit na item ang ibabaon dyan. Ito, pwedeng 1 box lang or 1 supot of jewelries dito sa gitna. Ayan. Kaya walang ibang hukayin natin dyan mga katiyats. Ito na portion. Dahil yan ang tinuturo nito. Ito sadyang nilagay dyan para magiging arrow, tagaturo itong matulis na bato dyan. Ayan parang dulo ng bangka. So ito mga katiyats, yan ang ating digging spot dyan. Isa lang, hindi na ako magtuturo ng marami. So dyan lang. Ngayon, isa pang marker ito, pyramid rock marker. Ayan. At mayroong malaking dot, maliit na dot. Ngayon, ang kahulugan nito, okay, ang kahulugan nito ay treasure in front. Ito, ang distansya niyan, ito yung item niya. So, ibig sabihin ng item niya ay nasa unahan. Nasa harapan niya pero medyo malayo. Estimated yan natin. Ito, kung sukatin nyo yan sa inches, sa palagay ko ay nasa 12 to 15 inches yan. So ibig sabihin ay meron tayong 12 to 15 meters distance galing sa ating marker na pyramid rock. So pupunta tayo sa harapan. 15 to make that 12 to 15 meters. Yan, test dig. Test dig 2 to 3 meters. Kapag walang makita, balik tayo sa bato. Ito at hukayin natin ang baba ng bato. Okay, baka itong dot na maliit, yan ang lalim. At itong nasa harapan ay treasure under. Pero kagaya ng square, kapag ganito ang butas, nakahiga, ibig sabihin under ang treasure. Ngayon, dito sa ating bato ay nakatagilid ang hole. So yan ay nakatingin sa harapan. Kaya inuna natin ang harapan kasi yan ang tinuturo. At final resort lang yung treasure under. Okay mga katiyats, so yan lang ang pag-analyze ko sa inyong treasure site. Napakaganda ng mga marka, lalo na itong square holes. Legit na legit talaga yan.
Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. God bless you all.